Ang pasa na daigdig. Sa gitna ng isang madilim at magulong lungsod kung saan ang ingay ng mga sirena ng pulis at ang amoy ng usok mula sa mga nasusunog na gusali ay tila wala ng katapusan, may isang figurang naglalakad ng dahan-dahan. Siya ay si Jesus. Hindi krus ang kanyang pasan sa sandaling ito, kundi ang buong daigdig, ang bigat ng kasalanan. Sa bawat hakbang niya, maririnig ang pagnalit ng kanyang mga buto at ang malalim na paghinga ng pagod. Ang mundong nasa kanyang balikat ay hindi lamang gawa sa lupa at dagat. Ito ay punong-puno ng mabibigat na anino. Sa ibabaw ng globo, makikita ang mga taong tila walang pakialam, mga nagnanakaw, nag-aaway, at nagpapakasasa sa karahasan habang siya ay hirap na hirap sa ilalim nila. Ang bawat krimeng nagaganap sa background, ang nakawan sa kanto, ang kaguluhan sa kalsada ay nagdaragdag ng tila libu-libong tonelada sa kanyang pasan. Isang tahimik na pag-ibig. Tumulo ang pawis na may halong dugo sa kanyang noo. Tumingala ang isang bata mula sa malayo at nagtanong, bakit hindi mo sila ibagsak? Bakit hinahayaan mong saktan kanila habang pasan mo sila? Tumingin si Jesus sa bata ng may pagod ngunit mapagmahal na mga mata. Hindi siya sumagot sa pamamagitan ng galit. Sa halip, mas hinigpitan niya ang kapit sa mundo. Alam niya na kung bibitawan niya ito, ang lahat ng nasa loob nito, pati ang mga taong nagpapabigat sa kanya ay tuluyang mawawala sa dilim. Ang pag-asa sa gitna ng dilim. Nagpatuloy siya sa paglakad. Bagamat ang kanyang mga paa ay sugatan at ang kanyang katawan ay tila bibigay na, ang kanyang bawat hakbang ay isang paalala na hanggat may isang taong handang magpasa ng bigat ng mundo, mayroon pa ring pagkakataon para sa pagbabago at liwanag. Gusto mo bang gawan ko rin ito ng isang tula o baka may partikular na bahagi ng kwento na nais mong palawikin pa natin? Sige, narito ang isang tula batay sa larawan at kwento. Pasa ng mundo. Sa gitna ng lagim, lungsod na nagyayab, si Kristo ay naglalakad, balikat ay may pasan. Hindi krus ang dala, kundi buong sanlibutan ang bawat kasalanan, bigat ng katawan. Mga krimeng sumisiklab, ingay na naghaharis sa kanyang balikat, mundo'y di masawata. Mga anino'y sayaw sa taas ng kanyang dusa, nagpapakasasa sa kasamaan, walang awa. Ang noo'y may pawis, duguan at nanghihina, bawat hakbang ay sakit, pusong nagdurusa. Mga kuko'y bumabaon sa laman na may hiwa, ngunit matay may pag-asa, pag-ibig na walang sawa. Tila bata'y nagtanong, bakit di mo sila bitawan? Siya'y nagpatuloy, di alintana ang kirot. Sapagkat sa kanya'y buhay ang bawat nilalang pasanin ng mundo, tanging pag-asa'y siya lang. Sa bawat hirap, pag-ibig ang namamayani, di bibitawan ng mundo hanggat may natitira. Sa dilim ng gabi, siya ang ilaw na nagbibigay, pag-asa ng lahat ang pasa ng mundo. May gusto ka bang baguhin o dagdagan sa tula? O baka gusto mo ng isa pang sining mula sa larawan na ito? Narito ang buod ng mensahe ng tula sa mas maikli at malalim na paraan. Ang tula ay tungkol sa walang hanggang pag-ibig at sakripisyo ni Kristo sa gitna ng makasalanang mundo. Ipinapakita nito na kahit ang sangkatauhan ay patuloy sa paggawa ng masama tulad ng mga krimen at kaguluhan, hindi pa rin binibitawan ni Jesus ang mundo. Kahit na siya ay lubos na nahihirapan, sugatan at pagod na pagod sa bigat ng ating mga pagkakamali, pinipili niya pa rin pasanin ang ating mga dusa upang bigyan tayo ng pagkakataong magbago at magkaroon ng pag-asa. Sa madaling salita, ang tula ay isang paalala na ang kanyang pag-ibig ay mas matimbang kaysa sa anumang bigat ng kasalanan. Nais mo bang gawan din natin ito ng isang maikling panalangin o baka gusto mong gawan natin ng isa pang bersyon ng larawan?